It's gotta be all or nothing, all or nothing. It's gotta be all or nothing. Hi! Welcome back to my channel. So, nasa likod si Sora and then, part 2 Sora. Kinuha ko ng sa crane game. Katabi niya natutulog. Tinan mo, wala siya balance talaga kahit saan siya na natutulog. So, this vlog nito, ayan, nakikita natin, bagong pera sa Japan. Sandali na, baka umanda rin yung tawag dun. Bagong pera sa Japan ng design. Nakarelease na siya on September 3, 2024. Introduce natin anong kakaiba sa yung old style na Japanese yen and then new Japanese yen. So, parang first time ko pero lalagay natin dito na specimen para hindi tayo hindi parang naka-check sa YouTube kasi bawal yan pera kasi siya, diba? So this vlog nito, minsan na ako uminom na yon, day off ko siya, kaya inumin natin pang patulog lang naman ayan. Kampay muna tayo, kampay. Lemon sour. Okay, so start na natin this vlog nito. Ayan, papakita natin ito, yung old style ng Japanese yen. Ito yung dating isang lapad yen, no? Isang lapad muna tayo. Yung bigger naman Ito ang pinaka mataas sa Japanese yen, ang 10,000 yen. So, isang lapad po siya. Ito naman, mayroon din naman ng tawag dun. Parang umiiraw, diba, ang tawag dun para makikita na hindi makagawa ng peke. Ito, Fukuzawa Yukichi. Yukichi Fukuzawa siya. Tapos, ito yung 5,000 yen. Gitna ng bills sa Japanese yen. Ito din, meron din naman dito na parang hologram ang tawag dito. Ayan. Ganito ang design, diba? Old muna tayo, Ito yung 1,000 yen. Ito naman, wala siyang hologram. Pero kapag gininanon mo siya, makikita yung 1,000. This is 1,000 yen. It's pinaka-small bill na sa Japan to. So, Japanese yen is yung bill. Yung nakapapel siya, 1,000 yen, 5,000 yen, 10,000 yen. Meron. So, bago nakalilis din dito na ang 10,000 yen, 5,000 yen, 1,000 yen is pareho din naman bill and pareho din naman laki. Pero, ang kakaiba is pasensya na, kailangan i-check din ko sa internet. So, the first yata sa Japan, worldwide na siya, 3D hologram ang gumagawa ng stripe siya. So, ipapakita natin dito. First yata sa buong mundo sa Japan ang ginawa nito sa pera. Ito, parang ganito siya. Kapag iniikot mo siya, makikita na stripe siya ng hologram. Nakakuha na kasi ako na tawag doon bagong pera, kaya naka-vlog natin kasi hindi pa wala pa akong pera vlog. Tapos, ito ang bagong pera sa Japanese, ipapakita ko po Maganda siya sa foreigner kasi yung nasa likod, malaking-laki nakalagay ng 10,000. So, yung dating old style na Japanese yen, i-convert natin ganito siya yung kaliit ng 10,000 yen. Makikita ba kaya? Yung mukha ko hindi makikita. Ito, diba? Ito yung 10,000 maliit. Para yun naman daw sa foreigner, malaman na agad ng bills ng anong kalaki ang payment. And then, yung mga vlog, hindi makikita sa mata. Kunyari, pinanganak pa, hindi siya makikita ng mata or sa aksidente, diba? Yung dating pera, laki lang ng tawag doon, yung size lang daw, yung papahawak ng kamay. Mahihirapan naman yung mga vlog, diba? Yung hindi makikita ng mata. Nilagay nila dito ng panghawak, dito yung guhit-guhit na yan. Kapag hinawakan mo, alam na kagad ng 10,000 yen or 5,000 yen. Dito din, susunod din, pupunta natin ang tawag doon. Mamaya na tayo sa person na introduce. Ito yung 5,000 yen, Dito yung nasa kamay ng pang-force sa vlog. Hindi sa vlog, vlog. Ito yung nasa likod. Malaki din ang 5,000 yen. And then, meron din 3D stripe, hologram siya. Tapos, yung sa 1,000 yen naman,
hindi siya stripe ng tawag doon. Hologram. Pero dito na may 3D hologram na siya. And then yung nasa likod din, malaki ang 1,000. And then sa pagkahawak sa kamay dito sa dulo. Dalawa pala siya pampadulo. Dalawa siya ng 10,000 pati 5,000 yen. So, bagong pera is ito. Shibusawa HG. Shibusawa HG. Shibusawa siya, mister. Anong ginawa niya? Parang economic na malapit na yung ng economic ginawa daw sa Japan nito, nakalagay. Tapos dito naman yung si babae. Yung babae, Tsuda Umeko. Umeko Tsuda siya. So, ginawa niya parang first lady ang, hindi naman first lady, parang education ng tawag doon, yung pambabae, yung magtrabaho, parang ganun, ang nag-leader daw siya. Hindi ko na alam eh. Hindi ako mahilig sa tawag doon, social studies sa Japan, pasensya na po Ito naman siya, Kitazato Eizaburo. What? Eizaburo Kitazato daw eh. Ano kaya ginawa? I-search natin para liwanag natin sa blog. Nakalagay naman sa tawag doon, Japan Bank eh. Ang anong ginawa? Waiting. Ang dami nga tawag doon, nakalagay ng tawag, hindi siya makakapeke. Super ang dami. Ang ginawa. Ginawa nito siyang tatlo. Wait, i-search natin. And then Google to lang sa live na lang tayo. Pasensya na po Paano ito mag-translate? Kaya ba? Okay, so Shibusawa H muna tayo. Nag-start na tayong tawag doon. History can ng Japan. So, Shibusawa Eiichi, 1840 to 1931 siya nakabuhay. From Fukaya City, Saitama Prefecture daw siya. Japanese businessman siya at end of the Edo period. He was promoted as a samurai by farmers and served Yoshinobu Hitotsubashi at the age of 27. He accompanied Aikitake Tokugawa, the younger brother of Yoshinobu Tokugawa, who became the 5th shogun and visited the Paris World Fair and visited Europe country. Ano nangyayari? Wait. Meron naman nakalagay na shortcut dito eh. Yun na nasabihin natin. Di natin alam eh. Anong ginawa nila? Ito na lang tayo. Ito na lang sabihin, no? So, Eiji Shibusawa, who is said to be the creator of modern Japanese society. Society ba? And is innovated, creator of modern Japanese society and is involved in the establishment of 500 companies in his lifetime. Yun daw. Pasensya. Di ko naman tawag dun. Di ko naman kasi dun tawag. Hindi ako tawag dun. Susunod. Umeko Tsuda ang educator who has worked hard to improve the status of women and educate women throughout her life. Di ba kanina sinabi ko, yung pang-education ng pambabae. Tapos yung sa 1,000 yen, parang itong doktorat to. Kasi nakalagay parang doktor eh. Yung Shibusawa Shibasaburo pala. Shibasaburo Kitasato bacteriologist who developed a method to prevent and treat tetanus and is called pasensya na ito na lang tayo. Shibasaburo Kitasato, a
a bacteriologist who developed a method to prevent and treat tetanus, and is called the father of modern Japanese medicine. Oh, yun daw. Pasensya na po kayo. Ginamit ko na lang yung iPhone. Ito ang bagong pera. Ang ganda, no? Yung sizing niya parehas lang daw, sabi nila. Oh. Diba ito? Oh, parehas nga. Ayan, parehas. 5,000 yun, subukan natin. Oh, diba? Oh, parehas. Parehas nga. So, huwag kayo magugulat kapag lumabas po sa ATM ng bagong pera, pwede naman gamitin dito sa Japan. Kasi siya dumigaya ko, excuse po. So, kasi hindi pa naman marami nang lumalabas sa ATM or sa convenience store, supermarket, pero meron ng konti-konti lumalabas na bagong pera, naghahalo na sila. So sa Japan is wag kayo mag-alala, kasi kung nangyari sa Pilipinas, kapag lumabas ng bagong pera, may expiration sa old style ng pera. So sa Japan is kahit kailan makagamit po ang kahit old money. Kapag naka-issue na sa Japan, Bank of Japan, hanggang tawag doon, pwede naman gagamitin kahit kailan naman po. Kasi naman yung 10,000 yen dati, walang tong ganito eh. Yung pambilog-bilog lang. Pwede pa naman gamitin na yon. So, minsan naman, yung sa automated machine na nilalagay ng parang convenience store, kung ano-ano, diba? Sa mga department store. Sa 7-Eleven, nakatanggap na ang lahat ng bagong pera. Pero di ko din sure, minsan nakalagay ng signage po, bawal pa na machine sa bagong bills ang pera nakalagay. So, mag-inquire na lang po kayo, may hawak kayo ng bagong pera. Pwede naman kunin mo souvenir din kasi naman, hindi pa naman usong lumalabas ng bihira lang po siya nang lumalabas ang bagong pera. So, ito ang introduce ko na yon. Hindi ako talaga umiinom, no? Inumin natin. Introduce na ako ng bagong pera, no? Para makaalam natin na sa Japanese new bills. So, natin din sa vlog nito. Kung nagustuhan niya aking vlog, pakilike naman, subscribe sa channel ko, hit the notification bell para notify kayong bagong episode channel ko. Please follow me at social media account, Facebook, TikTok, and then Threads ba tawag doon. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Matanin!